Ito ang superhero na Pinay ang dating. Lumilipad, lumulunok pa ng bato. Alamin kung bakit mula dekada 50 hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang kanyang paglipat. Kung ang mga Amerikano may Wonder Woman, tayong mga Pilipino may Darna! Isinilang ng malikhaing isipan ni Mars Ravelo si Darna noong dekada 50 sa comics. Katatapos lamang ng World War II noon, kaya ang sambayanan tila naghahanap ng superhero. Konserbatibo at Maria Clara ang imahe ng mga Pilipina nung panahong yun. Pero si Darna, mapanukso ang suot, naka-two-piece at buong tapang na nakipaglaban sa mga masasama. Darna! Mula comics, lumipad si Darna sa pelikula. Si Rosa del Rosario ang kauna-unahang gumanap na Darna. Noong 2005, sumakabilang buhay na siya. Pero sa isang taped interview, naibahagi pa niya ang kanyang mga naging karanasan bilang Darna. When you hear the name Darna, what is the first thing that comes on your mind? Well, I really never thought about it before, but I guess I appreciate being Darna, and I'm doing something for the Filipino women. I don't know, I know, so but I feel good about it. Sa paglipas ng panahon, kung sino-sino ng mga bigating artista ang gumanap sa role na Darna. Itinuturing itong most coveted role sa kahit na sinong artistang babaeng Pilipino. At ngayon, naipasa na ang bato kay Marian Rivera. Direk Aya, si Mura. Siya si Mura. Mainit, Mura. Walang prosthetics yan. Hindi biro gumawa ng isang programang katulad ng Darna. Mahabang oras ang iginugugol, lalo na sa mga fight scenes ng Pinay superheroine na ilang dekada at ilang henerasyon na ng mga Pilipino ang sumusubaybay. Hi, Marian. Hello. Bago sumabak sa eksena, binisita ko muna si Marian sa kanyang dressing room. Sexy pala talaga. Hindi ka naalaman, medyo bilad na bilad yung katawan mo sa costume. Kasi knowing naman na kapag Darna po ito naman po talaga yung costume. So, lahat naman siguro nag-Darna ito naman talaga yung costume. So, di na din siguro. Parang, at saka hindi ko na-feel na parang titignan nila ako ng, ay, parang nakahubad ako. Ano, kasi lahat mismo ng staff at crew dito, inaalagaan talaga ako, lalo yung mga cameraman. Nagpapayat ka ba? Parang Nagpapayat talaga. Mga ilang pounds. Ang laki! Ang laki na yung nabawas ko. Kung dati nasa 100 something ako, ngayon Diyos ko nasa 80 plus na lang yata ako, 90 something. Ito yung pinaka gusto kong part ang aking helmet. Ipinarinig sa akin ni Marian ang sample ng kanyang pagsigaw. Darna! Nagampanan na ni Marian ang iba't ibang malalaking role sa telebisyon. Pero hindi maikakailang, iba pa rin ang Darna. Laking pasasalamat ko po talaga sa GMA dahil lahat po ng mga big projects talaga nila talagang inaalay nila sa akin na talagang suportado nila ako. May tiwala talaga sila sa akin. Si Darna, si Marian. Meron nga ba silang pagkakatulad? Madami. Ano? Kasi si Darna, once na may humingi sa kanya ng tulong, kahit nasaan siya, pupuntahan niya. Ganon din ako. Lalo sa mga kaibigan ko, kapag kinailangan ako, pupuntahan ko talaga yan. Matapang si Darna, which is meron din ako noon. Matapang talaga ako. Ang nagdisenyo ng kanyang costume, si Pepsi Herrera. Ginawa raw niyang mas makabayan ang costume ni Darna ngayon. Ang handcuffs, halimbawa, dinagdagan niya ng mga tribal design. Ang loincloth o ang lampin sa harapan ni Darna, nilagyan din niya ng araw na kamukha ng nakikita sa ating watawat.
Darna kasi sa Filipino character naman. Homegrown siya, di ba? Ayon kay Marian, hindi madaling maging Darna. Nag-training po ako ng wushu, which is talagang ang hirap, pero ang laking tulong dahil sa mga posing, tsaka sa mga fight scene, yung mga stance ko talaga, nakatulong talaga siya, tsaka harness. Yan yung pinakamahirap na part eh, naka-harness ka, na nakikipag-fight ka at nakagantong costume. Action! Dalawa yun eh, yung pang-bottom niya. One is mas wide yung sides kasi kailangan matakpan yung harness. So, pang-fight scenes yan usually. Ang Darna ng kasalukuyang panahon, ginawa rin mas high-tech ang visual effects. Detalyado ang unti-unting pagbabago ni Narda hanggang sa tuluyan siyang maging Darna. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko na talaga umuwi dyan para makita ka. Pati ang takbo ng istorya at karakter at pagkatao ni Narda binago. Ang gusto kasi mangyari din ni Direk, hindi yung parang superhero na sobrang seryoso. Gusto niya yung tipong maaabot talaga ng mga tao. Na kahit superhero ka, parang tao ka rin. So, deliberate yun. Parang inano ni Direk na, hindi yung tao ka lang, superhero. Diyan ka lang. We wanted to tell the story of the woman behind the superhero. Ano yung mga sakripisyo na kailangan gawin ng isang ordinaryong babae para maging superhero. Ano yung mga kailangan niyang i-give up. And palagi ko ito yung magiging interesting sa Darna na mas makikilala natin si Narda. Sa kasalukuyang istorya ni Darna, parehong ginagampanan ni Marian Rivera ang role na Narda at Darna. Pero alam niyo bang sa pinakaunang labas ni Darna sa pelikula, magkaiba ang gumanap dito. Si Rosa del Rosario ang gumanap na Darna. At ang child star noon na si Mila ang gumanap na Narda. Heto na si Aling Mila ngayon, 70 years old na. Dinala namin sa kanya ang kopya ng ilang eksena ng kanilang lumang pelikulang Darna. Makalipas ang mahigit 50 taon, ngayon lang daw uli ito napanood ni Aling Mila. Biro mo, buong Pilipinas kilala ka. Maski sana ako pumunta pag binanggit yung Darna. Ikaw pala yung sumigaw ka naman, sasabihin sa amin. Isa raw sa dinadasal-dasal niya ngayon, ang makaharap ang bagong Darna. Darna! Siya yung unang-unang gumanap daw na Narda. Talaga po? Sa movie. Ay, hello Oo. po, Nay. Hello po. 1950s pa. Hello po. Siya Fight time dalawa. Ayan, sinabi na po. Kaya maganda yung sinabi mo, anak, yan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Itong Darna ang mag-aakyat talaga sa iyo. Salamat. Ang iba pang mga makukulay na karakter ni Mars Ravelo, ang mga kontrabida. Si Danilo Jurado, isa sa mga naunang gumanap na ding sa pelikulang Darna at ang babaeng impacta noong taong 1963. Manunulat na siya ngayon sa isang tabloid sa Valenzuela. Hanggang ngayon, ipinagmamalaki niya na minsan naging bahagi siya ng Darna. Subalit nalulungkot din daw dahil hindi nagtuloy-tuloy ang kanyang swerte sa showbiz. Minsan parang masakit. Minsan naman, sabi ko nga, tao lang eh. Kasi sa akin ang buhay ko, ewan ko kung mali. Yun ang guhit eh. Yun ang palad. Kung sino-sino na nga ang lumabas na mga karakter sa pelikula man o telebisyon. Pero ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Darna hanggang ngayon, niyayakap pa rin ng sambayanan. Siguro kahit ilang dekada pa ang lumipas na magiging bahagi pa rin ng kulturang popular si Darna. Yung kamalayan ng mga Pilipino sa tauhan niya bilang babaeng tagapagligtas ng mga naapi. Ang lahat ng pagbabagong anyo ni Darna, sinubaybayan ni Mike, certified Darna fan. Lahat kompleto siya. Pero ang bago sa koleksyon ni Mike, ang kanyang Darna dolls. Pinapa-customize pa raw niya ang damit ng mga ito. Meron pa nga siyang manikang Marian bilang Narda at Darna. At manikang ala Iwamoto bilang Valentina. She represents strength,
beauty, tsaka yung pagiging humble ng mga Pinoy. Tsaka yung, alam mo yun, yung willingness to help. Ayon kay Ruby, anak ng lumikha kay Darna na si Mars Ravelo, bago pa raw nakilala si Darna, lumipad muna ito bilang si Varga. Hanggang si Varga, naging si Darna. Hango raw sa totoong buhay ang mga karakter nito. Si Daddy, lumaki siya na fatherless. Kaya siguro sa Darna, talaga ang binasihan niya yung pagiging hero na isang ina. Katunayan, maging ang pangunahing lokasyon sa kwento na Nayon ng M, pinaniniwalaang ito ang lugar kung saan ipinanganak at lumaki si Mars Ravelo mismo. Ang Barangay Malabon sa General Trias sa Cavite. Dito namin nakilala si Bienvenida, half-sister ni Mars Ravelo. Ito ang paraan na bilang pagtanaw ng utang na loob, kaya niya ginamit ng bayan, ang bayan ng Malabon. Dito nakatira si Mars Ravelo, may bahay siya dyan, dyan siya lumaki. Pero dito, sa Santa Cruz, Manila, matatagpuan ang tunay na Darna. Darna! Si Darna Ramirez. Nanay ko nagpangalan sa akin. Tama-tama yung time na yon, ang palabas Darna kay Vilma Santos. Imbis na Darlene na iblagay niya, Darna na lang. Nung una, panay raw ang kantsaw sa kanya dahil sa kanyang pangalan. Darna, ano ba to? Pero ngayon, tanggap na raw niyang kapangalan niya ang super sexy na superhero. Lalo pat pakiramdam daw niya, isa rin siyang superhero pagdating sa kanyang mga anak. Yung mga Darna naman na pangalan, kilala naman bilang mga superhero, ganon. Para sa amin, si Mama, super mom. Hindi sa lahat ng panahon, may superhero tayong hahangaan at gagawing inspirasyon. Lalo pat ang tagapagligtas nating hinihintay, bunga lang ng malikhaing pag-iisip. Pero kung gugustuhin natin, pwede rin tayong maging superhero, anumang oras nating ibigin. Basta't kapakanan ng iba ang ating uunahin bago ang pansarili nating hangarin.